Kakaiba rin talaga itong dating presidente natin si FPRRD na hindi niya siniseryoso yung mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyaring tungkol ba dun sa war on drugs and napag-usapan sa Senate hearing, ito sa Blue Ribbon Committee. Hindi niya siniseryoso yung mga tanong, hindi niya siniseryoso yung parang wala lang nangyari, balewala lang sa kanya, hindi siya apektado ng mga buhay na nawala, ng mga taong wala naman talagang pagkakasala ay nadamay lang dahil sa kanyang um, war on drugs, 'di ba? Na by the way, maraming salamat po pala sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga videos. Pasensya na kayo kasi talagang naantok ako, yung mata ko bumibigay na, wala akong ka-makeup dito. And ready to sleep na ako. Hindi ko lang maiwasan na gumawa muna ng video bago ako matulog. Hindi naman kasi lahat ay hindi nag-iisip eh. Hindi lahat ay basta na lang sasang-ayon sa kanya kasi alam naman po natin na marami talagang mga matitindi pa rin mag-suporta sa kanila sa kabila ng mga pag-amin niya sa kanyang mga kasalanan, sa kabila ng pag-amin niya na talagang yun ang ginawa niya. Narinig niyo naman 'di ba yung sa Senate hearing, inamin niya yung mga ginawa niya. And anytime kung mayroon ng magfa-file talaga ng kaso sa kanya, talagang mahirapan siya malusutan ito kasi may mga pag-amin siya doon eh. And under oath siya dito sa Senate hearing. Yung sinabi niya na si, di ba yung anak niya, si Sara, si VP Sara, sa mga sinabi nitong hindi ka nais-nais sa tungkol sa tatay ni Bongbong, si late President Ferdinand Marcos, na sinabi ni VP Sara na huhukayin daw niya ang bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Napaka-morbid yun, hindi yun basta biro-biro lang na ang palusot lang ni Duterte ay isa lang extended hyperbole na wala naman daw hindi seryoso. Kitang-kita naman po natin na di ba, galit na galit talaga si Ximenet, si Bratinella, kung tawagin ng marami. Which is talaga namang totoong may pagka-brat siya. Gusto niya yung gusto niya mangyari agad. At walang dapat kukontra sa kanya. Yung magkabat ng mato niya pagkasiga-siga niya, di ba, no? So, sana magkapag-isip-isip yung super die-hard na mga nagtatanggol pa sa kanila. Kasi kitang-kita naman napanood natin lahat, di ba? Natapos ko lahat yun, lahat napanood ko yun. Talagang aminado si Duterte na siya talaga at siyang may gawa, siya ang may plano at talaga yun ang gusto niya mangyari. At 'di ba, under oath siya, inamin naman niya talaga yun na ganun daw talaga siya, wala siyang magagawa, ganun siya. Hindi niya man lang inisip yung buhay ng mga taong nasayang niya. Dahil siyempre siya ang presidente noon, siya ang may utos. At imposibleng hindi niya alam na ganun ang mangyayari. 'Di ba? Meron pa ngang mga, sabi doon, mga patutuo na mayroong mga bounty, may bayad sa bawat taong kukunin nila. Kaya yung pagkuha nila kaya yung, 'di ba, yung listahan nila, kahit hindi naman totoo, sinama nila. Maraming mga wala talagang pagkakasala na nadamay lang. Nakakalungkot. Sana mga kababayan, sa mga patuloy pa ring sumusuporta sa kanila, mag-isip-isip po kayo na yung sinusuportahan yung tao ay mga tao ay hindi na talagang wala na sila sa ayos. Wala silang takot sa Diyos. Wala silang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sila lang, kung ano lang yung gusto nila ang dapat masunod, kung ano lang yung iniisip nila, sila lang ang tama at sila lang ang dapat masunod. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Di ba? Sana mag-isip-isip na kayo. Alam kong marami nang nagigising ng mga kababayan natin na
Katulad ko, dati ko silang sinusuportahan, pero sa mga nangyayari ngayon, it shows na iba talaga ang motibo nila, iba ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang sila ang maghari, gusto nilang sila lang ang masusunod at sila lang ang tama. Hindi maka-Diyos ang sistema nila, and I don't think na naniniwala sila sa Diyos kahit lumalabas sa bibig nila. Pero yung ginagawa nila, taliwas. Kasi walang sino mang pwedeng kumuha ng buhay ng tao, kundi ang Diyos lamang. Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Ang Diyos lamang po. Maraming salamat po sa panonood ulit, and please don't forget to subscribe, like, and share my videos. And syempre di na ako matulog. Antok na talaga ako. Sweet dreams, good night. Bye for now.